Good day mga ka-sports natin dyan. PBL, nagsimula sila noong 2017. At sa kasaysayan nga ay meron na tayong napakaraming mga awardees pagdating nga sa Final MVP. Iginagawad ang award ng Final MVP kung nag-champion ang iyong team. Sa ngayon, meron na nga tayong napakaraming ang listahan simula ng 2017 hanggang 2024 sa kasalukuyan. Ating sisilipin kung sino ba ang mga umangat na mga players at nasungkit nga nila ang kanilang Final MVP Award. Alam nyo ba, bago pa mamayagpag ang Creamline Cool Smashers, may nauna na kay Alyssa Valdez na nakasungkit nga ng Final MVP. Sino-sino kaya ang mga nasa listahan natin? Panoorin nyo dahil 2017 hanggang 2014 ang ating update. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Stars, I'm a fool for your love. PBL Final MVP Awards list narito na simula ng 2017 hanggang 2024. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang Final MVP? Walang iba kundi ang ating nag-iisang Bagyong Pablo or Myla Pablo, kung saan nga nang nasa Pocari pa siya 2017 ito, nag-champion nga ang kanyang team at nakamit nga ng ating Myla Pablo ang Final MVP. Si Myla Pablo nga ang naitala na kauna-unahang naging Final MVP pagdating nga sa PBL. At sinundan naman to ng Open Conference kung saan naman nasungkit naman ng ating Gretchen Soltones. 2 beses nga nagkaroon ng conference ng taon na yon, 2017 ang PBL, nauna na nga ang Reinforced Conference at si Myla Pablo nga ang Final MVP at nasundan naman to ng 2017 pa rin ng taon na yon, Open Conference naman po yon at si Soltones naman ang nakakuha ng Final MVP. So ibig sabihin ang Bali Pure noon ang nag-champion. At ng 2018, ng pagbabalik nga ng PBL Reinforced Conference, nasungkit naman ni Gia Morado de Guzman ang Final MVP. Ito na yung panahon na namamayagpag na ang Creamline Cool Smashers kung saan sunod-sunod na nga ang kanilang panalo. At hindi lang sa PBL Reinforced Conference Final MVP ang ating Gia Amazing dahil nang bumalik na ang Open Conference 2018 pa rin sa taon na yon ay si Gia Morado de Guzman pa rin ang nakasungkit ng award na Final MVP. Dito na nga yung sunod-sunod nang nagcha-champion ang Creamline. 2019 naman naganap muli ang PBL Reinforced Conference kung saan si Janisa Johnson nga ang nag-iisang kauna-unahan rin na import na naging Final MVP at ang panahon na yan ay nasa Petrogas Angel siya. 2019 yan. Talagang dito na mayagpag ang Petrogas pagdating nga sa Reinforced Conference. Sila talaga ang nagre-reyna rin dyan. At alam nyo ba na kamakailan lang sumabog nga ang balita na pumanaw na nga ngayong taon itong si Janisa Johnson. Nagkaroon nga siya ng malubhang sakit na colon cancer. RIP and condolence sa kanyang family. At 2019 sa pagbabalik muli ng PBL Open Conference kung saan nga nasungkit na naman muli ng ating Gia Amazing ang kanyang pangatlong Final MVP. Creamline pa rin ang nag-champion ng panahon na yan. At medyo pansamantala nga muna nahinto ang PBL dahil nga noon ay meron lumaganap na sakit sa ating bansa. Hindi lang dito kundi sa buong mundo. Pero eto na nga ng 2021, nagbalik na nga ang Open Conference muli. At pagbalik nga ng PBL Open Conference, nasungkit naman ng napakagaling na middle blocker na si Jaja Santiago ang MVP at Final MVP Award. 2021 niya bago siya lumarga nga papuntang Japan.
At simula nga noon ay hindi na natin naramdaman na maglaro nga sa ating bansa si Jaja Santiago. Bagamat bumibisita pa naman siya sa Pilipinas at nanonood siya at sumusuporta sa PVL, ngunit hindi na nga siya nakabalik sa loob ng court. 2022 naman sa pagbubukas muli ng Open Conference ay nasungkit naman ng ating Phenom superstar Alyssa Valdez ang kanyang final MVP award. Huwag kayong magtaka kung bakit hindi masyado nakakakuha ng final MVP si Alyssa Valdez kasi madalas nga siyang MVP ng panahon niya sa Creamline. Ang madalas kasing makuhang award ni Alyssa Valdez ay ang PVL Season MVP. At ang sunod naman na naging final MVP ng panahon na yon ay si Celine Domingo. 2022 nang ganapin nga ang PVL Invitational Conference kung saan ang ating umariba naman na napakaganda na si Celine Domingo ang nakasungkit nga ng award na final MVP bago pa nga siya tumungo sa Conrad Kashima para maging import at nag-champion pa nga ang kanilang team sa Thailand. Subalit nga ang malungkot na balita, hindi na nga nakabalik si Celine Domingo sa Creamline Cool Smashers. At nabalitaan na lang nga natin na sumabog ang issue na hindi na nga nirenew ang kanyang kontrata. Sa kasalukuyan naman ay nasa pangangalaga siya ng Akare Chargers at mukhang masaya naman doon si Celine Domingo. At eto na nga, nang bumalik nga ang 2022 Reinforced Conference ay nasungkit naman ng Final MVP Award ni Lindsay Van der Weyde. Ang Petrogas import nga nila ang nakasungkit ng award na Final MVP at champion nga dyan muli ang nasabi nating Petrogas sa Reinforcement Conference. Napapansin nyo talaga na magaling ang kumuhang import ang Petrogas at talagang madalas ngang magkaroon pa ng Final MVP Award. At nang nag-open na nga ang first All-Filipino Conference sa PVL ay nasungkit naman ng 2023 ng Final MVP ng ating G Amazing at ngayon ay nasa Alas, Pilipinas nga siya sa kasalukuyan naglalaro. Ngunit may balita nga na narenew ang kanyang kontrata sa Denso Airy Beast kung kaya nga baka hindi pa siya makabalik sa nasabi nating Creamline Cool Smashers. Gayunpaman, napakarami nang napatunayan ni Gia Morado de Guzman pagdating nga sa Creamline. Makailan beses silang nag-champion at nagkaroon nga siya ng napakaraming award na Final MVP at Best Setter Award. At ng Invitational Conference naman ng 2023, nasungkit naman ni Kyoka Oshima ng Kurashiki Ablaze ang award na Final MVP. Dahil yan naimbitahan nga sila ng Pinas na maglaro dito ang Team Japan, ang Kurashiki at sila nga ang nag-champion kung kaya nga nasungkit nga ni Oshima ang award na Final MVP. 2023 yan mga ka-sports. At 2023 pa rin ng taon na yon ay nasungkit naman ng ating Tots Carlos ang 2023 Final MVP Second All-Filipino Conference yan. Grabe talaga si Tots Carlos dito. Ito na nga yung taon na sunod-sunod na naman na naging kampiyon ang ating Creamline Cool Smashers pagdating nga sa All-Filipino Conference. At nagtuloy-tuloy nga ang aking kagalingan ng Creamline Cool Smashers team na kinaiinggitan nga ng kanilang mga bashers dahil nga ng 2024 muling nag-champion ang Creamline Cool Smashers at nasungkit naman ng ating Queen Darna Gemma Galanza ang award na Final MVP. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, pinasilip ko na sa inyo simula ng 2017 hanggang sa kasalukuyan 2024 ang mga naging Final MVP sa PVL. Sino-sino kaya ang mga susunod naman sa yapak nila para magkaroon nga ng gold medal at Final MVP awards? Sa tingin nyo, kayanin pa kaya muli ng Creamline Cool Smashers mag-champion sa PVL kahit sabihin natin wala ng Tots Carlos or Gemma? Comment naman kayo sa baba. Yan mula ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.